Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Nako, kamusta po ba ang inyong lugar? Dito po sa amin, malakas po ang ulan. Pero dyan po ba sa inyo? Okay lang po ba kayo? Kasi napanood ko po sa Pag-asa na talagang ito pong bagyong uwan, napakalakas po. At may posibilidad pa na mag-landfall. Ngayon po, habang ako'y tumitingin ng mga bali-balita, may natisod po akong video. Tapos itong video na ito, patungkol kay Anjo Iliana. So, ito po, panoorin natin at meron po tayong reaksyon. Ancho Iliana sa Eto na, ito. Oo. lumabas ang pangalan ni Senator Jinggoy Estrada. Yes. Lumabas ang pangalan ng Senator Jinggoy Estrada. And a few days ago, 2 days ago, I called Senator Jinggoy. Tinawagan ko siya just to ask kung ano ba ang kanyang kinalaman, ano involvement niya dito kay Anjo Iliana. Kung totoo ba that si Anjo Iliana works for him. Ibig sabihin, akala ko to this day still working for him. Ang sabi niya, wala na. He worked. Yeah, he worked. During the time na tumatakbo siya, Vice Mayor. Yes, ng Kalamba. Kalamba? Oo, alam mo, sabi Alam ko ko, Paranaque siya. niloko ko nga si Jinggoy eh. Si Senator Jinggoy, dapat i-address ko siya na maayos. Alam mo naman yan. Sabi ko, dati taga Paranaque siya. Tapos tumakbo rin siya minsan sa Quezon City. Ngayon tumakbo siya sa Kalamba. Taga saan ba talaga si Anjo? Doon ako nahihilo. Anjo ang kapatid. Hindi ko alam kung saan ka taga kasi kung saan ka At tumatakbo. ito na eh. Sa lahat, hindi siya nanalo. Oo nga. Sa Paranaque, parang unang-una nanalo siya. counselor siya or Yes, yes. something. Ngayon, tinanong ko si Jinggoy, sabi niya, tinawagan nga raw niya eh. Tinawagan si Anjo kasi gusto niyang malaman. Uy, kumbaga, gusto niya, baka mamaya madawit siya kasi wala siyang kinalaman sa kanyang mga pinapuputak daw sa, sa social media. Ngayon, eto ng latest. Wala, pinatigil niya. Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yan. Sabi Senator. ni Yes. Jinggoy. Tigilan mo na yan. Kasi nga, dahil pati siya parang Natadawa eh. na. Oo, kasi, hindi. Halimbawa ako, nalaman ko, kunwari, hindi ko alam na, hindi, hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa. Ayun. So ito pong si Jinggoy ay pinagsabihan daw po etong si Anjo Iliana na tigilan na ang kung ano-anong mga pagkukuda dito po sa SOCMED at ayaw pong madamay ni Jinggoy, ni Senator Jinggoy. Bakit? Kung alam niyo naman lahat 'yan, tingin ko updated naman kayo. Tong issue na 'to. Naalala niyo ba 'to? Ito yung noon lumabas at talagang napakatindi po nitong issue na ito patungkol kay Jinggoy at sinabihan po siya nitong si Robby Tarosa na ayun, meron siyang alam patungkol kay Jinggoy at ito daw pong si Senator Jinggoy malambot ang puso. Kaya talagang ayaw na ni Jinggoy siguro talaga na madagdagan po ang kanyang problema. Sino ba naman ang gugustuhin na madamay dito po sa isang Anjo Iliana na kuda lang naman ang kuda at wala naman mapatunayan sa kanyang mga sinasabi. Nakita nga natin itong mga nakarang araw meron siyang box reveal na tinatawag. At sumagot sa kanya si Christy Permin pero wala pong ano tong si Anjo. Hindi po sumasagot o hindi po kumakasa doon sa hamon. Ayan eto. Etong mga issue na ito na katulad ng inilabas na ito ni Anjo Iliana. Ito po yung kumbaga nagpapatindi ng issue. Yung isiniwalat niya, yung patungkol kay Tito Sen na alam naman natin na hindi naman totoo. Alam naman natin na gawa-gawa lang yan, di ba? Ngayon, syempre, nakakaladkad pangalan ni Jinggoy. Dahil nga po, etong si Anjo ay pinangangalandakan niya na siya ay tauhan ni Jinggoy Estrada sa Senado. Ako nga, sabi ko, nagtataka ako. Vlog ng vlog, araw-araw, kuda ng kuda sa SOCMED, hindi ko naman ito nakitang nasa Senado. So sabi ko, baka naman ito, wala na sa Senado at ito'y resign na o ito'y tinanggal o kung ano man ang dahilan. Ngayon, yun pala, mismong si Senator Jinggoy Estrada, pinagsasabihan siya na tigilan ang pagkukuda kasi nadadamay
si Jinggoy. Dahil nga, pinagmamayabang niya o kanyang binibida sa mga vlog na siya ay nagtatrabaho kay Senator Jinggoy Estrada. So, dinisown nitong si Senator Jinggoy si Anjo. At sabi nga, pinagsabihan daw na tumigil, tigilan, etong ginagawang katarantaduhan. Alam niyo, sa totoo lang, nakakahiya talaga to. At kahit na, kunwari ako, kapatid ko si Anjo, o kunwari, kamag-anak ko to, nakakahiya eh. Mahihiya ka, bakit? Biruin mo ang kanyang pilit na pinagtatanggol na si Digong, kriminal. Ang kanyang mga sinusuportahan, kurakot katulad ni Sara Duterte. 'Di ba? Pero suportahan mo ba naman ang vice presidente na merong impeachment complaint? Ang gusto mo mag-resign si PBBM. Ang ipapalit mo ay isang kurakot na vice presidente. So anong klase ka? Yung gusto mong ipalit, mas malala doon sa papalitan. Si PBBM nilalabanan ang korupsyon. Maaring baka nga meron talagang korupsyon sa administrasyon ni PBBM. Maaring baka meron ngang gumagawa. Pero pinipilit ni PBBM na ito ay mahuli, mapakulong, at maibalik ang pera ng taong bayan. Ngayon, ang gustong ipalit ng isang Anjo Iliana ay ang isang vice-presidente na hanggang ngayon hindi nasasagot ang ginawa niyang paglulustay sa pera ng taong bayan noong siya ang DepEd Secretary. So, yung papalitan, lumalaban sa korupsyon. Yun yung gusto ni Anjo. Yung papalitan, nagbuking, naglabas ng issue ng korupsyon. Yun ang gustong palitan ni Anjo. Ang ipapalit niya, yung mismong tao na nangungurakot, na merong hindi maipaliwanag na pangungurakot hanggang ngayon, up to this day, dahil nga po in-archive ni Chis Escudero at ng mga Duterte supporter, Duterte dog sa Senado, etong impeachment complaint. Kaya talagang Anjo, ang ipapalit mo yung kurakot? Diba kaya talagang madidismaya ang kahit sino. Talagang aayawan ang kahit sino na ganitong tao. Kasi ako, katulad ko, umayaw na ako sa pagsuporta kay Digong dahil binaon tayo sa utang. Tapos yung pang EJK. Tapos yung pang napakatinding korupsyon. Parmali, procurement service ng DBM, yung tigsi 600 pesos na Sinovac, na bakuna, binili ng 3,000. Diba? Yun yung inaayawan ko kay Digong. Noong siya'y presidente, akala ko magaling talaga, akala ko matapang, akala ko talaga ayaw niya talaga sa illegal na droga. Akala ko talaga siya ang matatawag nating tatay sa oras ng pandemya, oras ng kagipitan, oras ng mga kalamidad. Pero wala pala. Pinayaman niya ang mga kurakot sa gobyerno. Diba? Si Digong ang naging umpisa at dahilan ng pagkakaroon ng isang Bryce Hernandez, Henry Alcantara, JP Mendoza. Dahil po sa SALN restriction. Tapos meron pang bank secrecy law. So lahat pagprotekta sa pera ng mga ninakaw sa taong bayan, pagprotekta sa mga kurakot, walang transparency. Tapos hindi sinusuportahan ni Anjo Iliana. Kaya po, 'di ba, talagang hindi po ito magugustuhan ng isang Jinggoy Estrada kasi nga ang mga pinagkukukuda DDS na DDS. DDS na DDS to at ang kanya mga pinagsasasabi
ano talaga eh. Red flag talaga. Talagang sablay ang mga pinagsasasabi. At wala pong kakwenta-kwenta. Kaya talagang pagsasabihan ito ni Senator Jinggoy Estrada na tumigil. Dahil kung titignan talaga naman natin, pinagmamalaki palagi ni Anjo na siya ay nagtatrabaho kay Jinggoy. Pero yun pala, wala na, hindi na. Kaya ngayon, kuda ng kuda sa SOCMED kasi jobless. Kaya, nakita ko, nako, ka-video call ni Anjo Iliana, si Banat Bay. Jesus Mariosep. Para nasagot na yung mga tanong, bakit ganito si Anjo? Ayun na yung sagot. Banat Bay. Bakit ganyan si Anjo? Banat Bay. Ano ba si Banat Bay? Dutae supporter. Tapos ito, sa video call, nakita ko pa, ang kausap naman, si, si Nyak. Nyak nga? Kilala niyo yon si Nyak. Yung talo ng konsehal. Mukhang gusto mabawi yung mga nagasto sa pangangampanya. Kaya ngayon, solid DDS. Si Nyak. Si Sir Nyak. So, talagang aayawan ni Jinggoy itong taon to, no. Kasi ang daming problema ni Jinggoy, tas madadamay pa siya kay Anjo. Napakaraming na basura ng mga problema ni Jinggoy. 'Di ba? Napakaraming mga petisyon, kung ano-ano na problema. Kaya wala talagang wala talagang magiging tong si Anjo, kung hindi ang maging DDS. Yun na lang ang kanyang fallback. Yun na lang magagawa niya. Wala naman siya ibang magagawa di ba? Ano pa ba magagawa nito? Laos na artista. Inaayawan na ng mga tao sa showbiz. Tapos, inaayawan na din ni Jinggoy. Saan pupunta? Sa DDS. Doon sa DDS, may career siya. Kaya lang, eto, si Jinggoy talaga, Sandigan Bayan, denied. San Juan Court, denied. Diba? Kaya, biruin mo, ilang linggo lang ang pagitan. Dalawang denied na petisyon ang nangyari kay Jinggoy. Tapos, biglang meron pang issue dito kay Anjo Iliana. Ala na talaga, Diyos ko, day. Talagang mapupunta na lang to sa DDS kasi DDS na lang naman ang tatanggap dito kay Anjo. Salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo, Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye.